Narito ang mga balitang tinutukan ng mata ng Agila Weekend. International Criminal Court o ICC pinayagan ng pagbibitiw ng lead lawyer at associate counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bago ang yugto ng paglilitis sa dating Pangulo. Big-time mixed price adjustment sa oil products sigurado na sa Martes. Baryang tapyas singil sa kuryente sa Mayo at Hunyo, asahan. Pag-asa nagbabala ng delikadong antas ng heat index sa 28 lugar sa bansa. Bagyong may international name na hagupit, asang hihina pagdating sa Philippine Sea. Sa police beat, 6 arestado sa rentangay modus sa Caloocan. At sa balitang abroad, 6 na kaso ng hantavirus kinumpirma ng World Health Organization o WHO. Pagkalat sa general population, minaliit. So as we bolster our external defense, it is crucial to prioritize capabilities. Magandang Sabado ng hapon, Pilipinas. Narito ang mga balitang tinutukan ng Mata ng Agila Weekend. Formal na ang hiniling ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Nicholas Kaufman sa International Criminal Court na mag-withdraw siya o umurong bilang counsel ng dating Pangulo sa kasong crimes against humanity dahil sa kanyang war on drugs. Sa isang redacted document na ilalabas ng ICC, sinabi ni Kaufman na mismong si dating Pangulong Duterte ang nagsabi na ibang abogado na ang hahawak sa kanyang kaso. Una nang natapos ang kontrata ni Kaufman bilang abogado ni FPRRD nitong March 31. Kumpiyansa naman si Kaufman na matatag ang representasyon ng kampo ng dating Pangulo sa kanyang kinahaharap na kaso sa ICC. Nagpasalamat rin si Kaufman sa pamilya Duterte sa naging suporta nila sa defense team ng dating Pangulo. Samantala, formal na ring nag-withdraw ang Associate Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC na si Dr. Dov Jacobs. Sa isinamitang dokumento ni Jacobs sa ICC na may petsang Mayo 8, formal niyang hiniling sa ICC na aalis na siya bilang Associate Counsel ni FPRRD. Ani Jacobs, sa karating daw sa kanya ang planong magbago ng defense team si FPRRD at hindi naman daw maapektuhan ang pagpapatuloy ng paggulong ng kasong kinaharap ng dating Pangulo sa ICC. Abril 7 noong nakalipas sa taon, ng opisyal na tumayo bilang Associate Counsel ni FPRRD si Jacobs. Kagad namang nagdesisyon ng Trial Chamber 3 ng ICC nito ring Mayo 8 at tinanggap ang isinabitang kahilingan ni Jacobs. Sa iba pa ring top story, umabot na sa 28 lugar sa bansa ang makararanas ng heat index sa nasa kategoryang danger ngayong Sabado. Ayon sa Pag-asa, mararamdaman ang pinakamataas na 44 degrees Celsius heat index sa Dumangas, Iloilo, Lawag City, Ilocos Norte, Camiling, Tarlac, Sangli Point, Cavite City sa Cavite, Cuyo, Palawan at Rojas City sa Capiz. Inaasahan namang 43 degrees Celsius heat index sa Butuan City, Agusan del Norte, Dagupan City, Pangasinan, Mimsu, Batak, Ilocos Norte, Bacnotan, La Union, Apari, Cagayan, Tuguegarao City sa Cagayan, Iso Etchague sa Isabela, CLSU Muñoz sa Nueva Ecija, QB Point sa Subic Bay, Olongapo City, Alabat, Quezon, San Jose, Occidental Mindoro at Iloilo City sa Iloilo. Samantala, mararanasan naman ang 42 degrees Celsius sa Naiya, Pasay City, Science Garden sa Quezon City, Sinait, Ilocos Sur, Clark Airport sa Pampanga, Infanta, Quezon, Mulanay, Quezon,
Gian, Eastern Samar, Dipolog, Zamboanga del Norte, Zamboanga City, Zamboanga del Sur at Lagindingan Airport, Misamis Oriental. Inihayag ng Pag-asa na ang Danger Heat Index o nasa pagitan ng 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius ay mapanganib sa kalusugan na posibleng magdulot ng heat cramp, heat stress at heat exhaustion. Samantala, alamin naman natin ang mga dapat gawin para makaiwas sa dehydration at heat stroke sa report ni Jen Atienza Ortiz. Kasalukuyang nakararanas ang Pilipinas ng matitinding init ng panahon na umaabot sa 42 to 45 degrees centigrade sa maraming bahagi ng bansa, ayon na rin sa highest heat index ng DOST Pag-asa Weather Site. At dahil dito, kailangan nating bigyan pahalaga ang kalusugan dahil sa mga sakit na maaring maidulot ng ganitong taas ng temperatura. Ito ay ang mga tinatawag na heat-related illnesses. Pag sinabi po nating heat-related illness, ito po yung mga karamdaman na pwede po natin makuha because of exposure to heat. Unang-unang dehydration na ipinaliwanag sa atin ng DOH Calabarzon na maaring kahinatnan ng sino man, maging nasa desk work o hard labor. Pagkauhaw or pagkawala po ng enough fluids sa ating katawan, dala po ng sobrang init ng panahon. Ang dahilan po nito, kung bakit tayo po ay nadidehydrate, of course, kapag masyado po tayong matagal na nakababad sa ilalim ng araw or dahil nga po mainit yung panahon, kahit ikaw ay nasa loob ng inyong bahay, nasa loob po kayo ng inyong workplace or kung saan man po kayo naghahanap buhay. Pinaalalang maging alerto sa mga maaaring maging simptomas ng dehydration. At para maiwasan ito, ay kailangan ng pag-inom ng tubig. Maigi po na yung tubig is yung room temperature lang. Kumbaga, hindi po mainit, hindi malamig, basta tama lang. Regular po tayo magre-rehydrate. Meron pong mga recommended number of liters yan eh. Bukod sa pag-inom ng tubig ay inirekomenda ang pagsuot ng komportabling kasuotan, maginhawa at light colors para hindi makaragdag sa pag-attract ng init. Sombrero at sunglasses naman para sa mga outdoor activities para dagdag na proteksyon. Ganoon na rin ang paalala sa pagpapahinga o break time, at least 10 to 20 minutes to hydrate and recharge. Masyadong mainit ang panahon ngayon. Ngayon, ang ginagawa ko lang para hindi ako maapektuhan ng sakit, nagsusombrero, naglalagay ng pang sa init, pangontra sa init. Init na talaga na hindi ko kaya, humihinto ako magwalis. Heat exhaustion naman ang kahihinatnan kung hindi binigyan pansin ang naunang dehydration o cramps na maaari pang lumala at mauwi sa heat stroke. Jen Atienza Ortiz, para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Samantala, nakapagtala ng 27 volcanic earthquake mula sa Bulkang Mayon ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX mula alas 12 ng hating gabi ng Biyernes hanggang alas 12 ng Sabado. Kabilang rito ang 3 volcanic tremors na nagtagal ng 2 hanggang 4 na minuto. Naobserbahan din ng 318 rock falls at 2 pyroclastic density o PDC signals nitong Biyernes. May naitala ring episodic minor strombolian activity at short-lived lava fountaining habang kita rin ang crater glow. Nananatili naman sa alert level 3 o intensified unrest ang Bulkang Mayon habang patuloy ang pagdaloy ng lava sa Basud, Bonga at Miis Golis. Muling nagbabala ang PIVOX sa posibleng panganib dulot ng rock falls, landslides, lava flow, pyroclastic density currents, pagsabog ng bulkan at lahar lalo kapag malakas at tuloy-tuloy ang pag-ulan. Ipinagbawal din ang pagpasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone at pagpapalipad ng aircraft malapit sa bulkan. Samantala, sinabi ng mga otoridad na posibleng magbago ang daluyan ng lahar dahil napuno na ng volcanic debris ang Misigodi.
Sigurado na ang malakihang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes, Mayo 12. Ito ay batay sa pagtaya ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy na alinsunod sa full week o 5 araw na trading sa Minoplat, Singapore. Sa record ng MOPS, nabawasan ng 7 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel at 9.70 naman sa kerosene o gas, habang naragdagan ng 12 sentimo ang presyo ng kada litro ng gasolina. Subalit hindi na ang mga nabanggit na presyo ang i-apply ng Pilipinas dahil ang Department of Energy na ang magdidikta sa galaw ng pump prices simula nang ilagay sa state of energy emergency ang bansa. Batay sa pagtaya ng pamahalaan, maaring matapyasan ng 8 pesos hanggang 9 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang 11 pesos hanggang 12 pesos naman sa kerosene. Big time price hike naman sa gasolina na 4 hanggang 5 piso. Ang malakihang rollback sa diesel at kerosene ay dahil sa magandang supply nito sa world market. Habang ang price hike sa gasolina ay dahil sa tumataas na risk premium at demand nito lalo na sa Northern America at Europe na papasok sa driving season o marami ang gagamit ng sasakyan dahil patungo sila sa summer season. Kapag summer season sa mga nabanggit na kontinente, marami ang namamasyal gamit ang sasakyan sa kanila, kaya naman mataas ang demand ng gasolina sa kanilang lugar. Inaasang mababawasan kahit sentimo ang singil sa kuryente ngayong buwan ng Mayo hanggang Hunyo. Ito ay nangutusan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang Manila Electric Company o Meralco na pansamantalang itigil ang paniningil ng 37 centavos para sa Green Energy Auction Allowance o GIA-all na bahagi ng electricity bill ng consumers. Epektibo ang suspensyon ng paniningil ng mga power distributors sa nasabing mga buwan o panahon. Ang GIA bill o GIA-all ay kabilang sa inilatag ng Meralco na kanilang sinisingil at nakalinya ito bilang other charges sa electricity bill. Magugunitang nag-viral ang breakdown ng mga sinisingil ng Meralco sa consumer kasabay ng biglang paglobo ng bill sa kuryente nitong Abril. Pagre-retiruhin na ng gobyerno ang mga matatandang coal-fired power plant sa bansa at palalakasin ng renewable energy. Ayon sa Department of Energy, sinusuri na nila ang operational performance sa mga coal facility, lalo na mga madalas magkaaberya, para na rin sa kapakanan ng mga consumer. Sa ilalim ng gagawing review, tutukuyin na ng DOE ang mga kandidato sa decommissioning para mapalitan na ng cleaner technologies. Naniniwala ang ahensya na ang gagawing pagsusulong sa kasalukuyang approved capacity at pagpapalakas sa renewable energy ay makatutugon sa mataas na demand sa kuryente. Abangan, Senador Panfilo Lacson nakinabang sa pera mula sa flood control project at may higit 60 bilyong pisong pondo na ibalik na sa PhilHealth. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila Weekend. Your bill, sir. What? 40,000 pesos? One for only, sir. Price check or eyes check? Go to EO Executive Optical for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Order for more! EO Executive Optical, love your eyes. This episode, we explore how solar energy is no longer just an alternative, it's becoming a necessity to help cushion the effect of rising prices of basic commodities. Richard Lunas, owner of Solar Rich Enterprises Corporation, brings light on solar energy and tells us about the real ROI of sunshine. Ang aming goal ay makatulong po sa ating mga kababayan na sila ay mag-shift sa renewable energy. Marami kaming program isa rito, yung sa financing. Mayroon naman, tinitrain namin sila. Proper installation, proper design. Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Sunday 25.
Sa iba pa ring balita, kinukondena ng People's Reform Party o PRP ang katiwalian at pag-abuso sa kapangyarihan. Sa kanilang statement, sinabi ng PRP na batay ito sa prinsipyo, mithiin at mga advokasya ni dating Senadora Miriam Defensor Santiago. Suportado rin ng partido ang mga naging biktima ng pag-abuso sa kapangyarihan. Kaalyado rin ng PRP sa paglaban ng Iglesia ni Cristo sa korupsyon at pag-abuso sa kapangyarihan bukod sa pagtatanggol sa mga biktima ng mga immoral at ilegal na paggamit ng resources ng gobyerno. Naniniwala naman si Senador Rodante Marcoleta na direktang nakinabang sa korupsyon sa flood control project si Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson. Ito raw ang nakikitang dahilan ni Marcoleta kung bakit pilit na pinagtatakpan ni Lacson ang malalaking personalidad na sangkot sa korupsyon. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Babalikan po natin ang pag-uulat na yan ni Mar Gabriel. Samantala, nag-post na ng bail ang kampo ng online media network personality na si Franco Mabanta at mga kasamahan nito. Ito'y bunsod na mga kasong robbery with violence against or intimidation of persons. Naglabas ng release order ang Pasig Regional Trial Court Branch 167 nang makapagpiyansa sila ng tig-120,000 piso. Una rito, sumailalim sa inquest proceeding si Mabanta at tapat pa nitong kasama dahil sa hinihinalang robbery at extortion umano laban kay dating House Speaker Martin Romualdez matapos silang maaresto sa unang bahagi ng linggong ito. Bagay na pinabulaanan ng kampo ni Mabanta at tinawag na setup ito laban sa kanila. Sa iba pa ring balita, inaasahang sapat ang supply ng bigas sa bansa hanggang April 2027. Ito ay kumaisa sa katuparan ng long-term rice trade mechanism sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Sa ilalim ng kasunduan, magkakaroon ang tuloy-tuloy na deliveries ng 1.5 million metric tons ng Dai-Tom rice ang Pilipinas hanggang sa susunod na taon. Ang Dai-Tom rice ay isang mataas sa kalidad na Vietnamese fragrant rice na naging patok sa Pilipinas dahil sa malambot at mabango nitong amoy. Natalakay ang naturang kasunduan sa isang bilateral meeting na isinagawa sa sideline ng 48th ASEAN Summit sa Cebu. Dito kapwa sinang-ayunan ni na Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Prime Minister Lee Min-hung na pumasok sa isang rice trade agreement bilang hakbang patungo sa regional integration. Samantala, handa ang Philippine National Police o PNP na tumulong sa pagpapatupad ng planong price cap sa imported rice. Ayon kay PNP Chief General Jose Nartates, magpapakalat ng mga pulis sa public market at grocery stores ang PNP upang bantayan ang presyo ng bigas. Makikipagtulungan din ang PNP sa mga lokal na opisyal at sa Department of Agriculture upang matiyak na nasusunod ang itinakdang presyo ng gobyerno. Layunin nito na maprotektahan ang mga mamimili at maiwasan ang overpricing ng pangunahing bilihin. Ibinalik na sa PhilHealth ang 60 billion pesos na pondo na naunang inilipat sa National Treasury. Sinabi ng Korte Suprema na hindi maaaring bawasan, suspendihin o pigilan ng Kongreso ang pondong nakalaan para sa implementasyon ng Universal Healthcare Program. Ang 60 billion pesos budget ay bahagi ng kabuang 89.9 billion pesos na tinukoy bilang unused funds ng PhilHealth. Tiniyak rin ng PhilHealth na ilalaan ang naturang pondo sa pagpapahusay at pagpapalawak ng mga benepisyo, pagpapabilis ng proseso at paghahatid ng mas mabilis, patas at maasahang serbisyo. Sinuspinde ng Energy Regulatory Commission ang disconnection sa mga residential at non-residential consumers na hindi nakapagbayad ng bill sa kuryente mula buwan ng Mayo hanggang Hulyo.
Ipinatupad ng ERC ang installment payment option para sa mga consumer na hindi lumalagpas sa 200 kilowatts per hour ang nakokonsumong kuryente sa isang buwan. Ito ang ipinagutos ng ERC sa Meralco at sa iba pang private distribution utilities at electric cooperatives kaugnay ng idineklarang National State of Energy Emergency sa bansa dahil sa krisis sa enerhiya. Iginiit ni ERC Chairman Nia Wan na ang pagsuspinde sa disconnection at pagpapatupad ng installment payment option ay makatutulong sa mga consumer na umaaray sa taas sa mga bilihin dahil sa nararanasang krisis. Susunod, isang wooden vessel sa Zamboanga City na sunog. At 6 arestado sa rentangay modus sa Caloocan. Antabayanan ng balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila Weekend. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Ang bawat pagkain siguradong may kwento, lalo na ang mga ipinamana pa at inabot na ng dekada-dekada. Namnamin ang lasa ng mga pagkaing may nakabubusog na kwento. Isa-serve na ang Savoring Stories sa LTE. Love, Tony Pet and Everything. Monday to Friday, 7 a.m. sa Net 25. Let's net together sa Net 25. Sa Net 25. Sumiklab ang isang sunog sa Mindanao Avenue sa Quezon City kaninang umaga. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, nangyari ang sunog kaninang alas 5:50 ng umaga at 40 hanggang 50 bahay ang naapektuhan ng sunog. Nagsimula ang sunog sa 2 palabag na bahay sa komunidad malapit sa creek sa lugar at mabilis kumalat sa mga kalapit na bahay doon. Nakontrol nila ang sunog bandang alas 6:26 ng umaga at naapula bandang alas 6:35 ng umaga. Wala namang nasaktan sa insidente habang patuloy ang investigasyon ng BFP. Umusok ang isang pampasaherong bus sa barangay Greater Lagro, Quezon City. Naganap ito bandang alas 9:27 kaninang umaga. Agad namang naapula ng mga responding bumbero ang usok, electrical fault at kakulangan umano ng maintenance ng nasabing sasakyan ang posibleng dahilan ng insidente. Nasunog naman ang isang lansyang may kargang gasolina at krudo na nakaangkla sa Zamboanga City at patungong Tawi-Tawi. Alamin natin ang detalye sa report ni Eli Dumabok. Papalapit na nga dito sa mismong kanto ng semento ng Boulevard sa Zamboanga City itong lansa na nasusunog mula sa isang private pantalan dito sa Zamboanga City, pero dahil sa lakas ng kuryente unti-unti siyang natatangay ng tubig habang nagliliyap ng apoy sa mismong loobang bahagi ng lansa. Pasado alas 11 kagabi, tuluyan ang natupok ng apoy ang ML Alcacer sa gilid ng Artilim Boulevard sa Zamboanga City matapos itong masunog habang nakaangkla sa isang pribadong pantalan sa may Baliwasan Seaside dito sa lungsod. Sa paunang investigasyon ni FO3 Rodel Araneta, lead investigator ng Zamboanga City Fire Bureau, na nakaranas ng mechanical failure ang ignition ng makina ng ML Alcacer habang pinapaandar ng isang tripulante na nagresulta sa pagkasunog pasado alas 5 ng hapon malapit sa pumalyang ignition na may fuel leak.
ang 135 na galon na may tig 20 liters ang laman na gasolina at 2 drum na puno naman ng diesel. Kaya hindi magawang apulahin ng mga tripulante ang apoy na tumupok sa buong sasakyang pandagat. Paalis na sana papunta sa pantalan ng Bungaw sa probinsya ng Tawi-Tawi ang ML Alcacer nang masunog dito sa Zamboanga. Dahil sa tindi ng init at usok, napilitang tumalon sa dagat at 3 tripulante upang makaligtas sa kumakalat na apoy na ngayon ay nasa ligtas naman ang kalagayan ng 3 tripulante. Dumating ang mga emergency responder mula sa Zamboanga City Fire Station pero natangay na papalayo sa pantalan ang nasunog na sasakyang pandagat dahil sa agos ng tubig at napadpad ito sa gilid ng boulevard na nagpalikas sa mga nagtitindag gabi-gabi at mga customer. Gumamit na ng A-Trifle o Aqueous Film Forming Foam ang BEP upang mabilis na mapula ang apoy at mailayo sa panganib o peligro ang mga osyoso. Ang ML Alcacer na pagmamayari ng Ahmad Hamja family ay kumpirmadong mayroon lamang 3 tripulante at walang dalang pasahero. Kinumpirma ng mga otoridad ng Bureau of Fire Protection na lahat ng mga tripulante ay ligtas at walang nayulat na nasugatan. Bagaman itinuturing na total loss ang barko at ang kargamento nito. Kung makikita nyo sa likuran ko, yun na lamang ang tanging bakas sa mga naiwan ni ML Alcacer. Ito'y matapos masunog kahapon pasado alas 5 ng hapon mula sa may isang pribadong pantalan dito sa may barangay Baliwasan, Zamboanga City. Nagpapatuloy pang investigasyon upang matukoy ang eksaktong sanhi ng tagas ng langis at upang masiguro kung sumunod ang sasakyang pandagat sa mga regulasyong pangkaligtasan at pagbibiyahe ng mga nabanggit na gasolina. Ailid Dumabok para sa mata ng Agila. Matatak, matapang, matapat. Umabot naman sa ika-4 na alarma ang naganap na sunog din sa Barangay 23C, Davao City. Halos 150 mga kabahayan ang naapektuhan. Nagbabalik si Heidi Hipolan sa balita. Nilamon ng malaking apoy ang maraming kabahayan matapos sumiklab ang sunog na nag-umpisa sa Purok 4-D, Barangay 23-C, Isla Verde Boulevard, Davao City, May 8, 2026, Biyernes ng gabi. Umabot sa ika-4 na alarma ang sunog habang patuloy na nagtutulungan ang mga bumbero at mga fire volunteers na maapula ito. Kalaunan ay idineklarang under control ang sunog. Mabilis na tumulong ang ilang pulis, responders at mga volunteers sa pagbubuhat ng mga gamit ng mga biktima upang maisalba ang mga natitirang ari-arian ng mga residente. Pansamantala namang inilikas ang mga apektadong residente sa covered court o ang gym ng Barangay 23-C na nagsilbing evacuation center. Karamihan umano sa mga biktima na naapektuhan ng sunog ay mula sa ilalim ng tribong Badjao. Tulad ng marami sa mga naapektuhan, ang ilan sa kanila ay natulog na lamang sa gilid ng kalsada. Sa inisyal na mga ulat, tinatayang nasa halos 150 na kabahayan ang nasunog at aabot sa 800 to 900 na individual naman ang naapektuhan ng insidenteng ito. Patuloy na isinasagawa ng mga otoridad ang monitoring habang inaalam pa ang sanhi ng sunog. Mula sa Davao City, Heidi Hipolan para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Arestado sa drug buy-bust operation ng isang high-value target sa Mati, Davao Oriental matapos makumpiska sa kanya ang 3.8 milyong pisong halaga ng shabu. Nagbabalik muli sa detalye si Heidi Hipolan. Arestado ang isang high-value target na kinilala na si Elias Crismar, 36 years old, at residente ng Panabo City matapos umanong magbenta ng isang sachet ng pinaghinalaang shabu na nagkakahalaga ng 5,000 pesos sa isang undercover operative. Isinagawa ang operasyon sa Baywalk, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental noong May 8, 2026, bandang alas 7 ng gabi. Nakumpiska ng pinagsanib na puwersa ng mga operatiba ang humigit kumulang sa 570 grams ng pinaghinalaang shabu na may tinatayang halaga na 3,876,000 pesos sa isang buy-bust operation na isinagawa ng Davao Oriental Provincial Office ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 11 sa pakikipagtulungan ng Mati City Police Station at ng Davao Oriental Police Provincial Office Provincial Intelligence Unit.
Kasalukuyang nasa kustodiya ang suspect at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula sa Davao City, Heidi Hipolan para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Nasabat ng Philippine National Police sa PNP ang mahigit 9 milyong pisong halaga ng mga pinuslit na sigarilyo sa magkahiwalay na operasyon sa Basilan at Maguindanao del Sur noong Mayo 7. Sa Basilan, Isabela, 2 lalaki ang inaresto matapos makumpiska ang mahigit 5 milyong halaga ng mga ilegal na sigarilyo sa isang police operation. Samantala, 3 namang suspect ang nadakip sa Datu, Paglas, Maguindanao del Sur kasabay ng pagkasabat sa 750 reams ng mga pinuslit na sigarilyo at 2 sasakyan na ginamit umano sa transportasyon ng mga kontrabando. Nasa kustudiya na ng pulisya ang mga suspect habang inihahanda ang mga kaukulang kaso laban sa kanila. Arestado ang isang lalaki na kabilang sa drug watch list ng Barangay Sampaloc, Tanay, Rizal sa isinagawang buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Philippine National Police o PNP. Nakuha sa lalaki ang humigit kumulang 5 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang aabot sa halagang 34,000 pesos. Naharap ngayon ito sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Arestado rin ang 2 lalaking fixer sa Aritao, Nueva Vizcaya matapos makatanggap ng reklamo ang kapulisan na umaakto ang mga ito bilang facilitator sa pagproseso ng mga dokumento sa Land Transportation Office o LTO. Nakilala ang 2 suspect sa mga alias na KC, 28 anyos at VJ, 24 anyos. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ito ng Aritao PNP at naharap sa kasong paglabag sa Anti-Red Tape Act. Arestado din ang 6 na miyembro ng Rent Tangay Group matapos sumanong tangkaing looban ang bahay ng isang sikat na vlogger sa Mabini Street, Maypaho, Caloocan City nitong Biyernes. Ayon sa HPG, isang buwan nang minamanmana ng grupo hanggang matunton sa isinagawang intel operation. Bandang alas 11:30 ng umaga nang tangkain umanong tumakas ng 5 suspect sakay ng 2 nirentahang sasakyan na nilagyan pa ng pekeng plaka. Isa sa mga suspect na dating pulis na may ranggong police staff sergeant ang umano'y bumunot ng baril kaya binaril ng mga operatiba at tinamaan sa kanang paa. Na-recover sa mga suspect ang mga sasakyan, baril, ilang identification card at ibang ebidensya. Lumabas din sa investigasyon na sangkot umano ang grupo sa birthday cake modus at pagnanakaw ng motorsiklo gamit ang nirentahang van. Kabilang sa mga naaresto ang leader ng grupo, isang dating pulis, isang traffic enforcer, isang babae at 2 lalaki. Maharap ang mga suspect sa kasong frustrated robbery, paglabag sa Anti-Carnapping Law, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at paggamit ng pekeng plaka. Arestado sa isinagawang entrapment operation sa MacArthur Highway, Davao City ang isang Koreano dahil sa umano'y illegal recruitment activities. May report muli si Heidi Hipolan. Naaresto ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group CIDG Davao City Field Unit sa pakikipagtulungan ng mga kinatawan mula sa Department of Migrant Workers DMW sa isinagawang entrapment operation sa MacArthur Highway, Davao City at nahuli ang isang 54 years old na Koreano dahil sa umano'y illegal recruitment activities na tumatarget sa mga naghahangad na maging overseas worker. Lumalabas sa investigasyon na ang suspect ay sangkot sa pag-recruit ng mga Pilipino bilang factory workers sa South Korea at nahuling tumatanggap ng placement fee mula sa isang biktima kahit na walang lisensya mula sa Department of Migrant Workers na mag-recruit ng mga individual para sa trabaho sa ibang bansa. Nangako umano ang suspect ng trabaho sa Seoul, South Korea na may buwanang sweldo na humigit kumulang sa 92,000 pesos kasama ang libreng tirahan, ang pagkain, kapalit ang processing fee na 28,000 pesos.
Ayon sa mga otoridad na hindi bababa sa 40 individuals ang umano'y na biktima ng scheme, kabilang ang 19 na residente mula sa Davao City. Nasa kustodiya na ngayon ang suspect habang inihahanda ang kaukulang kaso. Mula rito sa Davao City, Heidi Hipolan para sa Mata ng Agila. Matatag, matapat. Isang senior citizen naman ang binatukan ng isang lalaking tila wala sa tamang pag-iisip sa isang palengke sa General Trias, Cavite pasado alas 6 kaninang umaga. Batay sa kuha ng video, bigla na lang dumampot ng tirang pagkain ng suspect mula sa isang kainan bago ito inihampas sa matanda. Matapos ang insidente, umalis ang lalaki na tila walang pakialam sa kanyang ginawa. Agad namang naaresto ng mga otoridad ang suspect at kasalukuyang nasa kustodiya ng General Trias Police habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Ayon sa kaanak ng biktima, naka-battery na lamang umano ang puso ng senior citizen kaya labis silang nag-aalala na baka magkaroon ito ng seryosong epekto sa kaniyang kalusugan. Desidido rin ng umano silang magsampa ng kaukulang reklamo laban sa suspect. Tutukan. Alex Ayala pasok sa third round ng Italian Open. At Cup of Joe magtatanghal sa Philippine Sports Stadium. Huwag bibitiw, magbabalik pa ang Mata ng Agila weekend. Balikan ang mga pelikulang kinalakihan natin. Mga kwentong punong-puno ng aksyon, tawanan, at damdamin. Mga klasikong handog ng pelikulang Pilipino na siguradong magpapasaya sa buong pamilya. Kaya maghanda na ng pananghalian at sabay-sabay tayong manood ng Cine Throwback. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali, dito lang sa Net25. Ako kumakain ng pating. Be your own health advocate. By turning into your own expert. We are your coach. Without any fiction and with lots of facts. Be active in a clever way. In good shape. Balik tayo sa detalye ng mga balita. Naniniwala si Senador Rodante Marcoleta na direktang nakinabang sa korupsyon sa flood control project si Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson. Ito raw nakikitang dahilan ni Marcoleta kung bakit pilit na pinagtatakpan ni Lacson ang malalaking personalidad na sangkot sa korupsyon. Ang detalye ihahatid ni Mar Gabriel. Kawalan ba ng paggalang yun? Sino ba yung gusto mong igalang talaga? Yung taong bayan? O yung itinuturo ng maraming mga dokumento? Yan ang mabigat na tanong ngayon ni Senator Rodante Marcoleta kay Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson dahil sa patuloy na pagkaantala at paglihis ng investigasyon sa flood control scandal. Sa programang Saganang Mamamayan, sinabi ni Marcoleta na malinaw na iniiwasan ni Lacson na maipatawag sa pagdinig ang ilang personalidad na idinadawit sa malawakang korupsyon. Ginagamit pa raw na dahilan ni Lacson ang interparliamentary courtesy kaya hindi niya maobliga si dating House Speaker Martin Romualdez. Natatakot din daw si Lacson na imbitahan si dating Undersecretary Adrian Bersamin kahit siya pa mismo ang nagkaladkad sa pangalan nito sa kasagsagan ng debate sa 2026 budget. Nagtataka ako. Napakatinding akusasyon ito. Mabigat yun. 100 billion, ni-name drop mo ang pangalan ng Pangulo ng Republika. At nakakuha kayo, doon sa hinandle lamang niya sa pagkakataon na yon, sapagkat marami pang iba, 8 billion pesos na ultimately daw ay napunta kay Adrian Bersamin. Ngayon, bakit hindi mo ipatawag? Bakit ka ako doon sa report mo, yung pangalan ni Adrian Bersamin, wala? Hinala ni Marcoleta,
posibleng nakarating na rin kay Lacson na may resibo at accounting si Bersamin sa pinatunguhan ng 8 bilyong piso. Kasama raw kasi sa mga nakinabang dito ang mga senatorial candidates ng administrasyon noong 2025 elections. Kasama si Ping do sa 12 senatorial balls ng alyansa ng Bagong Pilipinas. Ayun. So sa flood control money, ay nakinabang siya talaga dahil naka-itemize yun. Nagamit. So yun ang ginamit hindi lang minsan yun, ha. Nakita ko may months eh. Opo. So kung halimbawa 3 months or 4 months yun, kwentahin natin kung ilan ang napunta sa kanila. Bukod kay Bersamin, dapat daw nakasamang ipatawag ni Lacson si Congressman Leandro Liviste na nagpakita sa kanya ng nasabing dokumento. Marami. Yung nakita ko nga, dahil nga mabilisan naman yun sa dami ng files. Ano? Opo. At meron pang ito mga messages sa mga kilalang tao talaga na hindi mo pwedeng mapasabalian dahil yung mga telephone numbers nandun eh. Text messages po ito. Nagte-text siya, sir, saan ko po i-deliver ito? Magigimbal ka kung sino yung ka-text niya. Ayoko na muna sabihin yun. Naniniwala din si Marcoleta na ang pilit na pagpapalagda ni Lacson sa partial committee report ay gagamitin ito para tuluyan ang tuldukan ng investigasyon sa flood control scandal. Hindi ako naniniwala. Patibong niya yun, trap niya yun, bait niya yun, pain niya yun. Hindi na siya mag-iimbestiga dahil nakapirma na ang majority. Para ganap niya ng mapagtakpan ang gusto niyang pagtakpan. Ilang maleta ba ang dahilan? Kailangan malaman ng taong bayan ito eh. Mar Gabriel, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Nakabawi si Pinoy Pride Alex Ayala matapos talunin si Xinyu Wang ng China sa 6-4, 6-3 at umabante sa round 3 ng Italian Open sa Foro Italico Sports Complex sa Rome. Kinailangan lang ng 20 anyos na si Ayala ng 86 na minuto para talunin ang WTA number 33 na si Wang na nagwagi sa semifinals ng WTA 250 ASB Classic sa Auckland, New Zealand. Ito ang unang third round na kampanya ni Ayala sa anumang clay tournaments ngayong season matapos matanggal agad sa Upper Austria Ladies Linz Open sa Austria second round, Porsche Tennis Grand Prix sa Stuttgart, Germany sa first round at Mutua Madrid Open sa second round. Sunod na makakasagupa ni Ayala si world number 2 Elena Rybakina ng Kazakhstan o kaya ay si number 47 Maria Sakkari ng Greece sa round of 32. Bahagi ang Italian Open ng paghahanda ni Ayala para sa French Open sa Mayo 24 hanggang Hunyo 7 sa Paris. Pagkatapos sa Roma, sasalang din si Ayala sa qualifying round ng WTA 900 Internationally de Strasbourg Open sa Mayo 17 hanggang 23 sa France at sa main draw ng WTA 125 Parma Ladies Open sa kalapit syudad na Rome sa Mayo 12 hanggang 17. Sa showbiz muling humarap si Ian Veneracion sa isang matinding acting challenge sa kanyang pinakabagong suspense thriller series. Kasama ang powerhouse cast at isang kwentong puno ng misteryo at tensyon, inaasahang maghahatid ang 6 na bahaging serye ng kakaibang viewing experience para sa mga manonood ng mga streaming platforms. Ang detalye si report ni Ashley Rehano. Isa na namang kakaibang proyekto ang pinasok ni Ian Veneracion matapos siyang mapabilang sa 6 na bahaging suspense thriller series na Drug War, A Conspiracy of Silence. Sa serye, makikita si Ian sa mas seryoso at misteryosong karakter na masasangkot sa isang masalimuot na investigasyon. Ayon sa aktor, isa ito sa mga proyektong nagbigay sa kanya ng bagong hamon bilang performer dahil sa bigat ng emosyon at lalim ng kwento. Bumabalik sa akin lahat ng emotion ni Tom. Because as an actor, parang my job is to go through that life emotionally, at least.
And now it brings back memories. Makakasama rin ni Ian sa proyekto sina Jane Oineza, Harvey Bautista, Joem Bascon, Yayo Aguila at Ryan Eigenman. Preparation, syempre, it's really discussing with the whole team. Ano yung vision, it's discussing the script, and syempre yung character ko mismo. Ano yung ipoportray ko, or ano din yung pinaglalaban mismo ng character ko. Kasi yun yung importante na magampanan ko mabuti. Ayun. Honestly, sa set, may coach kami. Yeah, may coach kami na nagtuturo sa amin. So every time, nung first, kung hindi namin kakayanin sa scrap, at least may tutuloy namin ng Tagalog. Pero sinasabi nga nila, ayan, sa challenge, syempre pinagkakatiwalaan kami dun sa craft namin ni Direk Shugo ng buong team. So kailangan namin mag-deliver. Parang yun yung challenge for us. Pinangunahan naman ito ng direktor na si Shugo Praico. Pinuri rin ng production team ang dedikasyon ni Ian sa kanyang role, lalo na sa mga intense at emotionally charged scenes sa serye. Inaasahang magdadala ang proyekto ng kakaibang suspense at drama na siguradong aabangan ng mga manonood. Ang Drug War, A Conspiracy of Silence ay mula sa Rain Entertainment, katuwang ang KC Global Media. Ashley Nicole Rejano para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Naghahanda na ang libo-libong fans para sa isa na namang makasaysayang gabi sa OPM dahil nakatakdang magdaos ng malaking concert ang bandang Cup of Joe sa Philippine Sports Stadium ngayong Mayo. Pinamagatan itong sandali na gaganapin ang inaabangang concert sa May 23, 2026 kung kailan inaasahang dudumugin ito ng kanilang fans mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon sa ulat, ito ang kauna-unahang pagkakataon na isang OPM act ang magtatanghal ng solo concert sa naturang stadium, isang patunay sa patuloy na pagsikat at impluwensya ng banda sa lokal na industriya ng musika. Magiging grande ang produksyon ng naturang event na inaasahang tampok ang kanilang mga hit song mula sa kanilang album na Silakbo. Inaasahan ding magiging kakaiba ang karanasan ng mga manonood sa open-air venue na kilala sa pag-host ng malalaking konsyerto at events sa bansa. Sa patuloy na pag-angat ng kanilang career, kabilang ang pagkakaroon ng isa sa most streamed na OPM songs sa Spotify, inaasahang magiging isa ang Sandali concert sa biggest music events ngayong 2026. International organist nagbigay buhay sa classical music sa NEU Organ Masterclass. Si Hearted Molina sa detalye. Sa ikalawa at huling gabi ng Johannes Academy Organ Masterclass and Recital, muling umalingaw-ngaw sa New Era University College of Music ang world-class na tunog ng organ music sa pangunguna ng Dutch concert organist at workshop instructor na si Martin van Heerde, katuwang ang Iglesia ni Cristo Music Department. Nagmistulang sentro ng classical music appreciation ang New Era University matapos pagsamasamahin sa iisang gabi ang pagtatanghal, pagsasanay at pagbabahagi ng kaalaman ukol sa organ music. Sa pagtatapos ng 2 araw na masterclass at recital, ibinahagi ni Martin van Heerde ang kahalagahan ng organ bilang isa sa pinakamatandang instrumento sa mundo at kung paano nito kayang maghatid ng emosyon na tila isang buong orkestra sa iisang musikero lamang. The organ sounds like an orchestra, so you can play the real softest pieces, but you can also play very loud and everything in between. And you can make it sharp, you can make it dull, or there are so many colors inside the organ. Ibinahagi rin niya ang kahalagahan ng organ sa pagpapanatili ng classical music tradition dahil isa ito sa pinakamatandang instrumentong ginagamit sa mundo at patuloy na nagsisilbi sa musika at sa mga worship services. Even if you play easy music, it still attracts your heart. And that's what I would like to share with the people. Para naman sa mga kalahok, naging malaking oportunidad ang masterclass upang mas mapalalim ang kanilang kaalaman sa teknik at interpretasyon ng organ music. Napakalaki po yung bagong appreciation po sa technique at sa organ music, lalo na sa classical.
Hindi rin maitago ng isa pang participant na si Fel Angelo Sison ang kaniyang saya at paghanga sa naturang event na anyay maituturing na career-defining moment. Isa itong career-defining moment, kumbaga. Isa ito sa training na rin kung sa mga mahabang panahon. Hindi pa ito yung last, I believe, hindi pa ito yung last. Maging ang mga manunood ay humanga sa husay at emosyon na hatid ng bawat piyesa sa recital. Napakahusay din po nila sa pagtugtog. Talagang praktisado po, napakaganda po ng execution po ng kanilang pagtugtog. Sa pamamagitan ng masterclass at recital, muling pinatunayan na ang organ music ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan, kundi isang buhay na sining na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa bagong henerasyon. Hearted Molina, para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Sa balitang abroad, nagsagawa ng radiological test ng Brazilian Navy sa Rio de Janeiro kaugnay ng pagdating ng nuclear-powered aircraft carrier ng Estados Unidos na USS Nimitz. Dumaong ang USS Nimitz sa Guanabara Bay bilang bahagi ng Southern Seas 2026 Joint Naval Exercises kasama ang Brazilian Navy. Nangalap ng water samples at nagsagawa ng air monitoring ang mga otoridad upang tiyaking ligtas sa radiation ang paligid ng barko. Ayon sa Brazilian Navy, araw-araw isinasagawa ang pagmamonitor ng hangin, tubig dagat at sediment sa ilalim ng dagat habang nasa lugar ang naturang aircraft carrier. Nakatakda namang isagawa ang naval exercises simula Mayo 11 hanggang 14. Dalawang anti-narcotics police officers ang sugatan matapos silang i-ambush ng mga residente sa coca-growing region ng Champare sa Bolivia. Kasunod ito sa isinagawang anti-narcotics operation sa lugar kung saan nawasak ng pulisya ang ilang drug laboratories at nakumpiska ang 53 kilo ng cocaine. Ayon kay Deputy Minister for Social Defense and Controlled Substances, Ernesto Justiniano, inaambush ang mga miyembro ng Rural Anti-Drug Police Unit na umopar sa Eterazama sa tropical Cochabamba region. Ayon sa mga otoridad, nawasak sa operasyon ang ilang drug laboratory at nakumpiska ang 53 kilo ng cocaine bago naganap ang ambush sa Cochabamba region. Kinumpirma naman ng US military na may 2 kataong nasawi matapos silang tamaan ng inihinalang drug trafficking boat sa Eastern Pacific. Isa ang nakaligtas mula sa insidente. Inabisuhan ng US Southern Command ng US Coast Guard upang magsagawa ng search and rescue operations. Sa kasalukuyan, nasa mahigit kumulang 170 katao na ang nasawi mula sa pag-atake ng US forces sa mga inihinalang drug running boats sa Eastern Pacific. Tinawag naman itong unlawful extrajudicial killings ng Human Rights Watch at Amnesty International. Isinailalim sa test at binabantayan ng isang 32 anyos na babae sa isang lalawigan sa southeastern Spain matapos siyang makitaan ng sintomas ng hantavirus. Ayon kay Secretary of State for Health Javier Padilla, kasama ang nasabing babae sa flight ng pasyenteng nagmula sa MV Honneus cruise ship kung saan ito nahawa ng virus. Sa pahayag ng Regional Health Department, nakaranas ng mild respiratory problem ang babae. Tiniyak naman ang mga otoridad ng Valencia na naka-isolate na ang babae at ginagamot sa San Juan University Hospital habang hinihintay ang resulta ng kanyang test. Sa kasalukuyan ay tinutukoy na ng mga otoridad ang nakasalamuha ng babae sa mga nakalipas na araw.
Tiniyak naman ng World Health Organization o WHO na mababa ang panganib ng pagkalat ng hantavirus sa publiko sa kabila ng naging outbreak nito sa isang cruise ship sa Atlantic. Ayon kay WHO spokesperson Christian Lindmeier, mapanganib ang virus para sa mga nahawahan nito, ngunit hindi ito madaling maipasa mula tao sa tao. Sinabi rin ng WHO na patuloy ang contact tracing at pakikipag-ugnay nila sa mga health authorities ng ilang bansa kaugnay ng nasabing outbreak. Matatanda ang 3 katao na ang nasawi habang ilan pa ang nagkasakit sakay ng cruise ship na MV Hondius sa Atlantic. Nagpadala ng special birthday message si King Charles ng Britanya para sa ika-100 kaarawan ng British natural historian at broadcaster na si David Attenborough. Sa inilabas na video ng royal family, makikitang gumawa si King Charles ng birthday card para kay Attenborough habang mga native animals ng Britain ang simbolikong naghatid nito sa kanyang tirahan sa London. Sa mensahe, pinasalamatan ni King Charles si Attenborough dahil sa malaki nitong ambag sa pagpapakilala sa kagandahan ng kalikasan at kahalagahan ng pagprotekta sa kapaligiran. Ipinakita rin sa video si Attenborough habang hawak ang natanggap na card sa isang seremonya sa Royal Albert Hall. Bago po tayo tuloy ang magpaalam, antabayanan po ninyo ang latest episode ng Datos kung saan ay inaasahan sa darating na Lunes ang botohan sa impeachment. Pero ano nga ba magiging pakikinabang sa impeachment gayong sunod-sunod ang mga dagok sa problemang kinakaharap ng bansa gaya ng pagbagsak sa ekonomiya at patuloy na pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Tabayanan po yan at subaybayan sa mga social media pages at platforms ng Net25 News and Information. And starting next week po, ang makakasama nyo na sa Mata ng Agila Weekend ay ang bagong anchor ng Net25 na si Miss Lou Andy. At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa at iba pang panig ng mundo. Para sa bago at patas sa balita, sundan ang Net25 News and Information social media accounts at sa ating pong website net25.com/news. Matatag na dadagiti ng bawat impormasyon, matapang sa paghahanap ng katotohanan at matapat na magbabalita sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ako po si Weng De La Fuente at ito ang Net25. Matatag, matapang, matapat.